Good morning mga kapatid. How are you today? Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay. How was your celebration kahapon? At hindi talaga maiwasan mga kapatid na may mga Christians pa rin na nag-celebrate pa rin, but let's give them that hindi naman tayo killjoy, no? But as long as the Lord is glorified, amen, as long as the gospel will be preached, sabi nga na whatever the motive is, as long as the gospel will be preached. So if that celebrating your Valentine's Day will grow your relationship, especially to the husbands and wife, wow, that's great, no? Maganda yan. So whatever the motive is, as long as the gospel will be preached. Thank you for watching. Carmi Sheda, or ito si Brother Jonathan from QC, Quezon City. Thank you for watching. So salamat sa isa, dalawa na nag-watch, no? Good morning, good morning. How are you today? Today is Thursday, February 15. It's a payday for those who have jobs. Amen. It's a payday for those who have jobs, mga kapatid. Ting sweldo ngayon, no? Sa mga may mga trabaho. Mga trabahante natin. So enjoy the fruit of your labor, mga kapatid. So those who are employed, nagtatrabaho ng 15.30 yung salary, this is your happy day. Amen. Happy day, no? So makakabili ng mga bigas sa bahay, mga babayarin, no? I believe. So thank you for watching Mary Jane Bato and Jordan Hudagan. Thank you for watching. Blessed morning po, watching from Bayambang, Pangasinan. Salamat po sa pag-watch, no? Ang layo pala natin, no? Mula Apare hanggang Hulo, no? Saan ka man. Grabe talaga ang power ng ngayon ng technology. Amen and amen. Blessed morning po, Pastor and family. Blessed morning, Brother John. Thank you, Vince Morales. Wow, from Cavite. Amen. Hallelujah. Kumusta yung mga February 14 nyo, mga kapatid? So, may mga flowers ba and chocolates na na-receive? Praise God and praise God. Amen and amen. Ma'am, book ko ma'am, please. So, maraming salamat sa lahat, no, ng mga sumusubaybay. And our topic today is about this transhumanism pa rin. Part 9 na tayo, no? Attacking the God gene or the VMAT cells. This is sound scientific, mga kapatid. This is more on science. So, as I have said, no, if you love science, you love watching this. But if you don't love science, it's a boring because you don't understand, no, the terminologies, no, but as much as I can, mga kapatid, I want to simplify it by pictures, no? So please bear with me for those who have background, those who have nursing students or medtech ba, kahit hindi graduate, makakaintindi nito, mga kapatid. This is more on anatomy and physiology sa subject nila. So kasi that's why makarelate din ako dahil kasi may background po ako nito. So but to God be the glory, all glory and honor to Jesus. I believe that we have the mind of Christ. We can understand, mga kapatid, no? We can understand the language of this worldly language, this science and technology. So I pray that the wisdom of the Lord will enrich your mind today
as we discuss to this, because this is science, and the Bible is precise. No, the Bible is so precise in these last days na talagang alam ng Bible ang mangyayari. Even this era, alam ng Bible. How come? Now, if it is written just man, ordinary man, not empowered by Holy Spirit, it will not be precise as what the Bible predicted, mga kapatid. So, Brother John, kahindik-hindik yung sasapitin ng mga natusukan noong 2021. Praise Jesus. So, Brother Vince, no, hindi natin sila takutin masyado. But it's not for fear. Hindi po ito nila-live ko para po mag-inflict ng fear sa inyo. But it's just a warning, mga kapatid, because there is possibility. I'm not saying that I'm 100% sure. But what I am saying is the possibilities. Okay? The possibilities that it could, no? It could happen. Maaari po itong mangyari talaga. But I'm not saying that it's not gonna happen, but it will happen, and it has a high percentage that this gonna happen. 80% of chances that it will be happening because it was written in the Bible. This book is my guidance that I confirm that it gonna be happening, no? But slowly and gradually. So, the Antichrist is in the business of slowly, gradually, is in the process, level by level, stages by stages, no? He is in that process, mga kapatid. So, before I will start, let's have in prayer. Praise God. Thank you for watching from lahat ng, excuse me baby, lahat ng area ng Philippines, Davao, Visayas, Mindanao, Visayas, Luzon, from all corners of the earth, no? Abroad, Canada, Italy, Japan, no? UK, Scotland, mga Florida, yung mga watchers natin. So, salamat sa pag-watch. I believe na may revelation si Lord nito. And thank you so much. Hallelujah. Oh, thank you. Florida, Sis Beng, no? Salamat. And please, don't send stars or mga stars dyan. Because I don't want this program to be a profit program or magkapera, no? No. Don't do that. And please share this, no? So that many people will be awakened to your family group, to your church, JC, no? Share it, mga kapatid. Yun lang po ang isa sa mga hiling ko. To enlighten others, because there will be times, kasi nga dina-download ko ito because it's going to be happen, as going to be so soon, that there will be a reset of internet connection when this blah solar flare will happen, and those who are not vaccinated or those who are not having a turok cannot access anymore the social media because of this QR code. And the only way to activate your QR code is your internet, the new internet connection, which is the Starlink, mga kapatid. So, dina-download ko ito because it's going to be sooner. I cannot access my Facebook anymore. So, praise Jesus. As soon as I can access this Facebook, I have to download all the information that I have, that the Lord revealed unto me, mga kapatid. So, let us pray. Father God, thank you for this morning or evening or anong oras man sa iba't ibang sulok ng mundo. Lord, thank you, Lord, that we are in your good hands, Panginoon. We are under your care.
And Lord, thank you, Lord, that you will shield us with your Holy Spirit. And we give us understanding as we discuss this topic. This is so complicated. But I believe the Holy Spirit, yung Holy Spirit po, Panginoon, ang mag-explain sa amin at magpaliwanag sa amin, Panginoon. And even your humble servant today who deliver and discuss this, Lord, bless, O Lord, that your anointing, that I am not dependent with my own research, my own knowledge, but I will be dependent on you, O God. Thank you, Jesus, that you are coming so soon, and we are so excited and overjoyed, and we cannot help, and we are bursting, our heart is bursting with joy, O God, to see you on the clouds together with the saints. In the mighty name of Jesus, amen and amen and amen. Magandang umaga. So, let's go. We are in this topic, transhumanism. We are in part 9, in attacking the God gene or the BMAT cells. So this is scientific. No, this is scientific. I believe for you to understand this gene mutation, I encourage you to review on part 5 or part 6 of transhumanism, which I've been discussed. I have already discussed it about the gene mutation. So the gene mutation is the continuation of this segment, mga kapatid. I think in part 5 or 6. No, I think it's in a part 5 or 6. So I am in a part 9 now. So you can review also on my live video, mga kapatid. And attacking of the God gene, no, or the VMAT cells. So it's plainly science. Sorry. Mag-nosebleed talaga ang walang background sa science dito. But I believe the Holy Spirit will give you that wisdom to understand. So slowly we will simplify it, mga kapatid. So thank you for watching. Sis Beng Rowlis of Florida. Brother Brainy Fo, maraming salamat for watching. Thank you for tagging your friends, mga kapatid. Mary Jane Bato, Carmi Yoshida, Jordan Udagan. Thank you so much. Thank you. Joseph Matias. Oy, Pastor Joseph Matias is in the house. Now, it's TGCCF Mental. Happy birthday pala sa bayaw ko, si Pastor Elijah Lapuente sa The Lord's Hallelujah Fellowship. No? Happy birthday, happy 45th birthday, bayaw. So, God bless you all. So, transhumanism part 9, attacking the God genes or the VMAT cells. Here we go. Fasten your seatbelt, mga kapatid. So, what is the God gene or the VMAT cells? So, let's explain it, no? Para mas maintindihan natin. Now, what is this? But of course, I have verse first, no? Magbigay muna ako ng verse. Kasi sasabihin nila, lahat parang ano na lang, science na lang. So, ang verse ko dito is, for who has known the mind of the Lord, that he may instruct him? We have the mind of Christ. Amen. So, tayo, mga kapatid, we have the mind of Christ, no? May mind of Christ tayo, mga kapatid. Amen. So the VMAT cells, mga kapatid. What is this VMAT cells? What is this God gene? No. I will define what is the meaning of these VMAT cells, mga kapatid. So, i-define muna natin, no? Ano ba itong VMAT cells? So, bear with me, mga kapatid, medyo slow ako kasi tinatap ko pa yung mga ni-research ko, mga kapatid. What is this VMAT cells, no? Hallelujah, ito. VMAT cells. There we go. So, as we read, mga kapatid, no? Hindi ko makikita kasi nga, wait lang. So, mabasa nyo ba, mga kapatid? Wait lang, ha. Dito ko na lang ilagay sa babaw. Sa ibabaw. Dito. Para makita ko.
Okay. Ang VMAT cells is we humans have being sought to integrate spiritual and science, wondering the consciousness, thoughts, feelings, self-transcendence, spirituality, and created in the brain. Genetic research have tried to answer that question over the new decades, and their search for genetic basis for spirituality is intriguing. Now, ang VMAT cells, mga kapatid, according sa science, no, this is what we call the God gene or the neurotransmitter, itong mga electric wiring sa ating brain. Itong VMAT cells nasa sa ating brain na during the time of we pray and we worship the Lord, these VMAT cells will be activated and it will be connected to our hypothalamus. Our hypothalamus is our souls, our emotions. Amen. So, the way we worship, mga kapatid, yung mga electric current natin, mga wires natin sa brain, conductors of electricity from earth, that's why sabi ni Lord, now whatever you bind on earth will be bound to heaven. Whatever you loosen on earth will be loosened to heaven. So there is a connection between earth and heaven on earth when you pray. No, that is the spiritual rule of the VMAT genes or the God genes, mga kapatid. When you pray to the Lord, the neurotransmitters, no, will connect you to the Lord, to the Creator. Now, there are neurotransmitters, mga kapatid. Itong trees na nasa likod ko, may neurotransmitter ito. That's why in Buddhism, sabi nila, if you want to be healthy, dumikit ka sa, ang tawag nila, earthing. No? Earthing ang tawag nila. That's why mga tao sa bukid, yung hindi nakapaa palagi, because ang ating mga feet, may may neurotransmitters yan. May mga electric current yan. So, kaya nga matagal mamatay yung mga tao sa bukid kasi nga nakapaa sila and they are connecting their neurotransmitter, their electronics. Ang tao baya is conductor of electricity. So there is charging happening. That's why aabot sila ng 90, 100, no? Kung hindi lang nagbibisyo, hindi lang umiinom ng mga tanduay diyan, mga alcohol, nagbibisyo, nagsisigaryo, aabot yan ng 200, mga kapatid. Tingnan niyo si Enrile, no, 100 na kahapon si Mang Juan, no? Because noong mga panahon nila, mga kapatid, ang mga tao, labi na lalo na yung mga may mga basakan. I remember, no, yung lolo ng aking asawa, 92 years old, namatay noong time ng COVID, no? 92, imagine, 92 years old. So, basakan. So, palaging nakapaa. There is neurotransmitter, no, na pumapasok sa paa. At itong mga kahoy, may mga neurotransmitter ito, mga kapatid. May neurotransmitter. May mga transmitter ito, sorry. May mga wave ito ng electric. So, that's why, yung mga tao na nandoon, naninirahan sa mga bukid, mga kapatid, they are, impacted with transmitters. Healthy transmitters, mga kapatid. That's why when you are in a city, so what do you think? Radiation, transmitters din. Pollution. So that's why yung mga tao sa city, madaling mamatay, mga kapatid. Now, kung gusto nyo, magtagal ang buhay nyo, doon kayo sa bukid, mga kapatid. Amen? Are you following, mga kapatid? So, ano pa itong VMAT cells, mga kapatid? That is in spiritual view, ha? That is in the spiritual view about the VMAT cells. No? That is the spiritual view. But in a physical view, ano pala itong ginagawa ng VMAT cells? It says that each plus coupled vesicular monoamine transporter, ito ang meaning ng VMAT.
H plus coupled vesicular monoamine transporter. That's why we come up with the word VMAT. It's an abbreviation. It's an acronym for H plus coupled vesicular monoamine transporter. Is a transporter. Take note the word transporter. Ano ba yung transporter, mga kapatid? Para siyang jeep, tricycle, motorcycle. No, siya ang tagahatid. Siya ang sasakyan. Transporter, essential for life. No, essential for life. No, siya ang isang dahilan kung bakit ka nabubuhay itong tinatawag na VMAT cell or the God genes. So, mediates packaging of the monoamine serotonin. Ito, medyo scientific na ito ha. Mga terminology na ito. Dudugo ang ilong ninyo nito. Monoamine serotonin, dopamine, norepinephrine, histamine from neuronal cytoplasm into synaptic vesicle, which is this kind of regulated and released by neurotransmitter. So itong mga sinasabi dito na mga serotonin, dopamine, norepinephrine, histamine, itong mga, ang tawag dito mga kapatid is mga enzymes or tinatawag nating mga duga, mga hormones, no, na kung may aatake sa ating body na kung may aatake na bacteria or virus sa ating body, may mga signal silang, for example, natusod ka ng pako, automatic, kahit nasa paa mo, the signal base sa iyong paa, ta-travel yan patungo sa whole ng circulatory system mo, papunta yan sa brain. No, papunta sa utak natin. And it signals na natusod ka sa paa and may bacteria o tetanus na nangyari. So the signal of the brain will send a message to the soldiers, yung mga sundalo sa loob natin, yung mga immune system natin, mga white blood cells natin, yung puting dugo natin, na atakihin yung parte ng katawan natin na may natusod na pako. At mangyari doon, kaya nga ang tawag nito, sa Bisaya, muhubag. Ang tawag nito sa Tagalog, mga kapatid, mag-swell. Sa English, mag-swell. Ano yan sa Tagalog ang maghubag? Hubag pa rin, no? Please comment. Namamaga. Kaya nga, namamaga, it's the white blood cells who is sending the message na puntahan nyo doon. Grabe ang idea ng Panginoon, mga kapatid. Grabe ang idea ng Panginoon. How He organized. He is the God of organization. He is the God of order. Pumupunta mga sundalo doon, mga white blood cells, kaya namamaga. And automatic response of your body para yung infection hindi makapunta sa heart, sa part ng mga internal organs mo, magka-fever ka. Fever is a response of the brain para painitin yung katawan mo to fight the bacteria and the virus or the tetanus. So, ang ating body, mga kapatid, na actually, we don't need to take medicines. We just need to improve our immune system. So, ang ating talagang katawan, mga kapatid, may capacity to heal itself. Kaya may tinatawag na tayong immune system. Mga sundalo natin, mga depensa natin sa katawan. So our body, nilagyan talaga ng Lord ng kumpleto na ricados to fight, how to fight. Amen? Is that amazing? Can we say hallelujah to that? Praise God for the glory of Jesus na binigyan tayo ng mga ganyan. Amen. But this
hormone, o itong mga serotonin, dopamine, mga kapatid, explain ko lang a little, no? I will explain it slowly para maintindihan natin, mga kapatid. So, itong mga dopamine, etc., etc., ano bang function yan? No? So, may mga tinatawag na ito, mga kapatid, the 6 important brain chemicals. So, yung sinasabi ko na ang chemical ng VMAT cells, siya ang taga-transport ng mga chemical na yan. Siya ang tagahatid. Siya ang parang sinasakyan nila. No? Tayo itong mga serotonin, dopamine, itong GABA or gamma aminobutyric acid, acetylcholine, glutamate, norepinephrine, serotonin. Tayo yan. Yung VMAT cells, yung sinasakyan natin na jeep. So, naintindihan natin, mga kapatid, in the simplest way. No, naintindihan natin. Consider natin, si Vince Morales, si serotonin, si Mary Jane Bato, si dopamine. No? Yun, tayo yan. Yung sinasakyan natin na VMAT cells, yun ang function ng VMAT cells. So, ano ba ito? Ano ba itong mga chemicals na ito? Para saan ba itong mga chemicals na ito? Pastor, para saan yan? Para saan yung mga chemicals na yan? No, let's explain it slowly, mga kapatid. Para saan yung mga chemicals na yan? So, may sinasabi tayong mga function ng mga chemicals na yan. So, para maintindihan natin, mga kapatid ba, that's why I explain it to you, para maintindihan nyo, mga kapatid. That is what we call, ang mga function yan, like for example, itong serotonin, mga kapatid. Itong serotonin, tinatawag itong make you happy. The happy hormone. Kaya nga, no? Kaya nga, palagi kang happy, kasi nga, dahil active yung serotonin mo. Mood niyan siya. Mood mo. No? Mood serotonin in your brain regulates your mood. It's also called your body natural feel good. Amen. Happy ka for the party. Kahit saan. May mga celebration. Wow, happy ka. No, it's your birthday. It's a Valentine's Day. Ano-ano bang mga celebration? That's the function of the serotonin. Now, if may celebration tapos sad ka, now there is a question. There is a problem in your signals, no? Kaya nga yung mga tinatawag nating mga killjoy, may mga problema yan sa kanilang mga serotonin level. Amen. So when serotonin is at normal level, kung normal levels ang iyong serotonin, you feel more focused, emotional stable, happier, and calmer, calm, no? Kalma lang. Levels of serotonin are associated with depression. So kung mababa naman yung serotonin natin, yun ang tinatawag na madidepress ka. No, madidepress ka kasi pagtingin mo sa wallet mo, uy, 20 pesos na lang or 50 pesos na lang, bababa ang serotonin level mo. Uy, pula ang bill. Nandito na ang bill sa Double Light, bill ng Meralco, or bill ng Water District. So, bababa na naman ang serotonin mo. Ayo. Sa Bisaya pa, ayo. Tao po. Ano na po, Judith ninyo po sa bahay nyo. Ano na ako ng renta. So, automatic, bababa ang serotonin level mo, madidepress ka na. No? Pagtingin mo sa sa lalagyan mo ng bigas, uy, wala nang bigas dito. Tapos, yung asawa mo, no, nagsta-start na ng maghanap kayo ng bigas. Walang bigas. So, bababa ang serotonin level mo. So, itong serotonin, mga kapatid, ang transporter nito para ma-regulate, ma-balance is our VMAT, the function of the VMAT cells. Amen. Pag hindi na yan matransport doon, kaya may maraming mga nag-suicidal,
Kasi so low ang kanilang serotonin, kahit mga mayayaman. Kasi yung mga mayayaman, mga kapatid, kailangan nila ng pera para ma-ignite yung serotonin nila, para maging happy cells sila, para ma-feel good sila. So kung wala silang pera, what will happen, mga kapatid? They cannot contain the low serotonin. That's why they jump up the building. They pull the gun in their heads, mga kapatid. So, kaya nga, no? Ang serotonin natin, ang VMAT cells natin, be the mind of Christ. Si Kristo po, si Jesus po, ang ating mga neurotransmitter ng brain natin. So, ito, si serotonin is happy mode. No? Happy. Increase your serotonin. Amen? Be happy, okay? Be happy. Sabihin mo sa sarili mo, in the mighty name of Jesus, I will increase the serotonin. That's why, mga kapatid, yung makikita natin sa daan na mga baliw, too much ng serotonin yan. Palagi na lang tawa ng tawa kahit walang katatawanan, mga kapatid, no? Yun, questionable naman yan, mga kapatid. That is too high of serotonin. Yung tumatawa kahit walang, no, katawa-tawa. No? Iba na naman yun. Kaya nga may mga gamot dyan, tinatawag na mga gamot ng antidepressant or mga depressant na mga gamot or sa mga baliw. So, pina-intake sila ng mga gamot na tinatawag ng mga Valium, mga gamot na pampakalma, pampatulog, para mabababa yung serotonin level nila. Para maging relax sila at makatulog. But of course, there is side effect doon na gamot na yon kasi bababa din yung heartbeat mo at may tendency na no? Palagi kang umiinom ng mga Valium, pampakalma, pampatulog. Kaya, mga kapatid, huwag kayong mag-maintenance ng mga pampakalma o pampakatulog, mga kapatid. Just be in natural way. Gusto nyo matulog ng makatulog? Huwag kayong mag-drink ng alcohol kasi sinisira iyan ang tinatawag ng VMAT cells. No? Yes, makakatulog ka sa alcohol pero may side effect na naman sa ibang parte ng katawan mo at saka yung signal ng VMAT cells mo ay hindi na magfa-function, mga kapatid. Kaya nga maraming alcoholics, no, na naging dependent na sila, hindi na sila makatulog kung hindi sila umiinom. So no, mga kapatid, your body is the temple of the living God and the Holy Spirit is within you. So meditate the Word of God, pagkatulog mo, and pray and listen to the worship song. That's good for your VMAT cells or neurotransmitter. So ito, no, makes you happy cell, no? Happy cell lang, happy. So itong may tinatawag din tayong kung may happy cells, may tinatawag din tayong cry hormones, no? Why do I cry? Feeling sad. So dalawa lang ang i-discuss ko. The rest is why do I cry? Because feeling sad and crying is common among women before during the period that cause hormonal changes related to menstruation and ovulation. This fluctuate a lot to do with emotion and feel chaotic and feel before. So yung mga babae na may menstrual period, kaya nga magsabi na may menstrual period ka ba? Kasi nga galit ka. Kasi nga iba-iba ang mood mo. So intindihin natin sila, mga kapatid, because this has nothing to do or this has related to hormonal changes, mga kapatid. Ha? Relate yung mga husband dyan, no? Huwag nyong i-provoke yung wife nyo pag nandyan sa kanila. Kasi nga, war of the worlds ang mangyayari dyan. Amen. So, do you understand, mga kapatid? Mga dopamine. So, mag-explain din ako. Kasi, ini-explain ko para maintindihan nyo mabuti kung ano ang ginagawa ng kaaway in these last days. Ito kasi, ang
ina-attack niya. So, for you to understand. So, what else mga kapatid? So, may tinatawag tayong hypothalamus, no? Nag-discuss ako. Yung love hormone natin, nandyan sa mga hypothalamus natin. So, may mga tinatawag tayong, no? Yung ma-inlove ka, no? The love hormone. The love hormone. Sino bang in love dito mga kapatid? No? Sino bang kinilig nung kahapon? No? Yung hinaharanahan kayo, binigyan kayo ng flowers, binigyan kayo ng chocolate, binigyan kayo ng gayuma, potion, no? So, the oxytocin, the love hormone, no? Ito oxytocin din, ito rin ang pang ginagamit sa during mga pregnancy, no? So, the love hormone gives you a rush of pleasure from affection and connection, no? Oxytocin pala to. Yung pagtingin mo sa husband mo noon, no? Wow! No? You are the one, no? No? Ang the one, no? The one that got away, no? Yun, ang oxytocin yon. Gives you a rush pleasure from affection, yung ma-affect ka, in love ka, no? No? Pagtingin mo pa lang, wow, ang galing niya mag-worship lead. Wow, ang galing niya mag-gitara sa church. Wow, ang galing niya mag-preach. Wow, wow, wow. So nalulula ka dahil sa talent. So na ano ka, hindi mo pala alam, hindi mo lang alam kasi wala kang alam, sabi nga sa iba, no? A surge of pleasure, often in response to occasion discomfort. I think it's filled biting in something spicy yet delicious. So, oxytocin yun. Yung, lamia, oy, ma-attract ka sa food, no? So, ang gagawin ngayon, nitong mga huling araw, mga kapatid, mga huling araw na naman, no? Ang gagawin ngayon, so itong mga huling araw, may mga hukos-pukos yan, of course. So, to elaborate more, ito ang nangyayari. No, bahala, matabunan na ako nito. Wala namang importante tayo, ang importante ang lesson. So, ito ang nangyayari, mga kapatid. Sa diagram, sa VMAT, protect cells or VMAT cells, ito ang nangyayari, mga kapatid. May mga receptor dyan. So, yan ang diagram, no? Tyrosine, mga dopamine. So, may mga receptor yan. Parang, kung sa vaccine pa, or sa bakulam, ito ang inatake ng mga receptor natin, mga kapatid. Kasi, chini-change yung mga receptacles. Kaya nga, may sinasabi tayong spike DNA o spike mRNA. Ang ibig sabihin ng spike, it's a receptor, mga kapatid. So, kung alam nyo yung receptor, yung saksakan, yung receptacle, yung sinaksakan nyo, yun ang receptacle. Yung receptor, yung sinaksak nyo. So, yung female and male, yung isaksak natin, example, may ano tayo, nagsaksak tayo ng rice cooker. Yung sinasaksakan natin, yun ang receptor o receptacle. Yung sinaksak natin, yun po yung mga oxytocin, dopamine, yun. So pag may problema ngayon, ang body natin, automatic may mga receptor. That's why tinatawag yung neurotransmitter. Did you get it, mga kapatid? So ang ginawa, mga kapatid, may spike protein, no? Kasi itong bakulam, may spike protein na ini-introduce sa ating body. So, na-change yung receptacle natin. Doon sa receptacle, nag-design ng kaaway sa atin. No? Ito ang brain natin. No? Ito ang brain natin. May mga electric charges yan. Tapos, si God, alam niya ang mga design at siya ang nag-design. Ang gagawin ngayon ni Antichrist ditong huling mga araw is to redesign, reprogram, realign, rewire sa lahat ng mga gi-create ni God. The original will be tampered, altered. No? There will be tampering, altering, rewiring, reprogramming, redesigning. We're going to happen inside our brain. Do you understand, mga kapatid?
kukulikutin ng kaaway yung brain natin para i-rewire, baguhin ang takbo ng utak natin. That's why may tinatawag tayong human 2.0 or upgrading human. No? Upgraded human being. No? So itong upgraded human, no? Ito ang kinakalikot nila mga kapatid. Kakalikutin nila ang neurocommunication natin. So as we know, itong mga neurotransmitter, mga signals, mga daanan, dadaluyan ng mga current or mga electricity para maging happy tayo, para maging may freedom of choice tayo. No, kaya nga sabi ng World Economic Forum na si Noah Harari, human is now hackable animals. Oh, hackable animals. Ika, mag-change muna ako ng kasi medyo mainit. Humans are now hackable animals. Sabi ni Yuval Harari. Tingnan natin itong sabi ng WEF. Alam, mag-coding lang tayo mga kapatid ha. Mag-coding lang tayo kasi nga ginaano nila. So, itong mga brainwashing ng mga elites ngayon, itong si Noah Harari, no, fine ko muna dito, sabi niya, human is now hackable animals. No, there is hacking what happened in the brain, of course. Kasi nga, ang brain natin, yan ang center ng ating tinatawag na the central nervous system. Yun ang center. Hack the brain and you will control all the body. No? Kaya nga yung advertisement ng Pharmaton, no? Wherever your brain goes, your body will follow. No? Wherever your brain goes, your body will follow. So kaya nga hack the brain and everything will follow, mga kapatid. So do you understand na nakuha nyo ba yung are you following, mga kapatid? So ngayon mga kapatid, there is hacking in our brain, mga kapatid. Ang ginagamit, sinasabi na ito nila, no? Itong si spokesperson or the physicist or the main, no, isa sa mga spokesperson talaga ng World Economic Forum, the humans are now hackable animals. Binabalik-balik ko ito, kapatid, kasi I want you to understand what's going on in these last days. You are now hackable animals. The whole idea that human have soul and spirit and body knows what happened inside of them. And they have free will, that's over. Ang ibig sabihin ng free will, mga kapatid, ang free will dyan, mga kapatid, yung freedom of choice natin, yung sinasabi kong VMAT cells, your connection to the Lord, your connection to spirituality, is their main target, mga kapatid, in these last days. Their main target, ang VMAT cell o God gene. Kasi itong ideology nila, they are godless. They are promoting communism. They are promoting that we human are the center of the universe. We human are the gods. Tayo ang mga Panginoon. We don't need God. We are the God of ourselves. Sabi nila, mga kapatid. So they are creating, they want to regulate or manipulate these BMAT cells. Tatanggalin nila ang signal o i-manipulate nila. Kasi itong brainwave, mga kapatid, for your information, itong brainwave kayang i-manipulate ng tinatawag nating frequency. Alam niyo yung frequency, mga kapatid? It's a megahertz. It's a signal. That's why darating ang panahon
Kaya nga, itong Vision Pro, no? Balik tayo sa Vision Pro. Itong mga invention, mga kapatid, ngayon, marami mga invention ngayon, di ba? Itong mga invention ngayon, itong mga Vision Pro, itong mga Neuralink, itong mga Bakulam, itong sa China, no? Parang i-sticker lang dito, no? Lahat ng ito, no, is a product of Antichrist, is a product of hell product to really put your brain into a radiation, bombarded with radiation to abort the signal of what we call the VMAT cells. This is very deadly, mga kapatid. That's why sabi nila, sabi ng mga Kristiyano, gadget lang man yan. We are in Christ. Walang makasiparate sa atin nor angels. Kahit pa iinom tayo ng lason, kahit pa iinom tayo, magamit pa sila ng Mark 16, 15 to 18. Iinom ka ng lason, hindi ka maaano. Iinom ka ng makakatapak ka ng mga venomous na mga animals. Hindi ka maano. Pag once ka na bautismuhan, mga kapatid, you are too religious. No, you are too religious. Kaya nga may warning ang Panginoon. Kaya nga sinulat niya ang Revelation, Matthew 24, Daniel. Sinulat niya ang Ezekiel. Sinulat niya ang Jeremiah. You read that books. Sinulat niya ang nangyari kay Noah. Para tayong mga Kristiyano maging aware. Kaya nga, sabi ng Hosea 4:6, people will perish because of lack of knowledge. Sabi nga ni Ernie Baron, knowledge is power. Amen. So this product, mga kapatid, this Vision Pro, this Neuralink, this Bakulam, this Chinese invention, AI, everything, daghan, marami pa. These are all to abort the signal of the VMAT cells. So, kung godless na ang generation, kung putol na ang spirituality, ang mga tao hindi na mag-worship sa kahit sa kinikilala nilang Diyos, pag godless na ang generation, for them kasi, there will be peace and unity in the whole earth. They will aim for peace and unity. Kaya nga may mga tinatawag na one-world religion, one-world government. Kaya nga may tinatabing UN, United Nations. It's all unity to attain peace and unity, mga kapatid. So they attack the VMAT cells. Kaya nga do you think yung nagsusuot ng mga Vision Pro, do you think you are techie? No, you are damaging your brain. Even those who are wearing headsets, you are damaging your brain. Radiations, mga kapatid, to damage your brain. This invention is underworld inventions. And this technology is to damage your spirituality, mga kapatid. No? Tingnan mo ang eyes mo. Radiation sa eyes mo, pumupunta yan sa brain. What will happen? You will be controlled kahit na naglalakad ka, kahit na nagda-drive ka, mag-Vision Pro ka. Kasi ayaw ka na magpaawat. And nabangga ka na. And where do you think you're going? Hell. Automatic. Because you are wearing that gadget. Even if you are Christians. That's why in these last days, ito na ang pang-last na move ng kaaway para yung mga Christians talaga madideceive. And if you are not aware of this warning, you will be deceived and you will be controlled later on, mga kapatid. Because brainwaves lang ito. Ang ginagawa nila, nilagyan niya ang eyes mo, lagyan niya sa eyes mo,
the brainwaves will manipulate inside. External and internal ang ginagawa ng kaaway ngayon, mga kapatid. External and internal. So tomorrow, mga kapatid, there will be part 2 on this. How we will be evolved as transhuman and beast. How will be evolved? No, hindi ko muna i-download ngayon kasi mahaba ito. And I believe mabuboard kayo nito. It's too much na. Dito muna ako. Tomorrow, we will continue to learn the VMAT cells and how it will affect to us once it will be turned off, turned on, or turned off by the enemy. Ano ang mangyari sa human being? Ano ang mangyari sa atin? So tomorrow yan, mga kapatid. I hope you share this so that many people know this agenda of the enemy is the agenda of transhumanism. And even Bongbong Marcos, sinabi niya, we will adopt the 4th Industrial Revolution. Ano yung 4th Industrial Revolution? Sinabi yan ng WEF. I-search nyo. The 4th Industrial Revolution is transhumanism revolution. Kaya itong mga planet shakers, one of the ally of the Antichrist in this season, that they are adapting in their worship. No, those who are Christians, yeah, they are adapting technology and techno and everything just to manipulate the presence of the Lord. These are part of the deception, mga kapatid. The true worship is obedience to the Word of God and loving God even without technology, mga kapatid. So, salamat mga kapatid for watching me. And kasi may anak ako dito na so makulit na. So, tomorrow, we will be discussing about the part 2 of what's gonna happen to those who have altered o may nangyari na sa kanilang VMAT cells. Ano ang mangyari sa tao? Ano ang mangyari sa humanity? So better you follow us and please share, mga kapatid. May makuha ba kayo, mga kapatid? I hope meron kayong nakuha. So protect that VMAT cells. Protect it. No? Don't you ever deceive. And don't receive anything, any gadget or any bakulam or any invention, product from hell, mga kapatid. God bless you. And I will pray for you. Lord, thank you for those who are watching. Open up our minds, O God. Let our mind be the mind of Christ. And let it, O God, protect us, O Lord, from this deception. Lord, open our spiritual eyes. Even, Lord, those who are vaccinated or nabakulam na, Lord, I pray that they ask for forgiveness. I pray for there will be a reconciliation between to you and them, O Lord. And thank you, Lord, that they will fast and pray and cry out to you, Lord, because Lord, they don't know what's gonna happen or harmful what they have received of God. And Lord, thank you, Lord, for we will be a trumpeters. And we will sound the trumpet, oh God, in these last days. Protect and shield your people wherever they are in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you.